Alam mo, kadalasan kapag nag-aaral tayo ng engineering, lalo na kapag CAD drawings o yung computer-aided design ang pinag-uusapan, ang daling isipin na nasa screen lang lahat ito eh. Right. Kasi nakakakita ka ng perfect lines, perfect circles. Exactly. Parang itatype mo lang yung sukat na gusto mo, hit enter, tapos Tapos na, napakalinis, napaka-impeccable. oo, it feels incredibly safe kasi virtual lang siya. Walang friction, walang gravity na sumisira sa alignment mo, at saka walang bakal na nag-expand dahil sa init, di ba? Pero the moment na, alam mo yun, i-print mo yung blueprint na yan, tapos ipadala sa isang manufacturing plant, biglang nagiging totoo ang lahat. Diyan na magkakatalo. Oo, at dito pumapasok yung tinatawag nating banggaan ng teorya at realidad. Dito mo marirealize na yung maliliit na detalye sa drawing tulad ng 1 milimetrong kurba o yung napakanipis na espasyo sa pagitan ng dalawang bakal. Iyan mismo ang nagdetermine kung tatakbo ba ng maayos yung makina for 10 years o sasabog siya sa mismong unang pag-andar. Grabe, di ba? Which is why the stakes are incredibly high. Isang maling linya o maling tolerance sa blueprint, baka libu-libong dollar ang masayang sa planta kasi hindi magkasya yung mga piyesa. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon o isang masipag na OFW at student dito sa South Korea, ang pagmaster sa mga detalyeng ito para sa Week 5 ng subject mong CS Engineering Design, Yung Jansan Giges Solgye. oo, yun nga. Sa ilalim ni Professor Bae Yong-tak, hindi lang ito basta para makapasa sa quiz mo. Tungkol ito sa pag-unawa kung paano hindi masisira ang gawa mo sa totoong mundo. Ito ay busiin ang Lectures 1 at 2. Kailangan nating intindihin kung paano i-apply ang KS Standards o yung Korean Industrial Standards sa AutoCAD. Ipapakita natin ang bakit at paano sa likod ng bawat rule na binanggit ni Professor Bae para, alam mo yung, handang-handa ka sa exam. Okay, let's zoom out a bit. Set natin yung stage. Noong nakaraang linggo, Week 4, pinag-usapan ninyo yung basic sizes ng bearings, di ba? Right, kung paano pumili ng tamang bearing mula sa catalog. Ngayon naman, we are stepping into a much bigger arena. Ang focus natin ngayon ay assembly. Paano ba pinagdudugtong ang mga piyesang ito para maging isang buong gumaganang makina? The core concept guiding everything today is fit and function. Focus natin kung paano kinakabit yung bearings, gears, at pulleys sa isang rotating shaft gamit ang eksaktong sukat at tolerances. Yung tinatawag nilang gongcha. Ayun, gongcha. Ayon sa KS Standards o KS Jugyok. Kasi kahit gaano kaganda yung 3D model mo, kung pagdating sa planta ay hinding mapasok yung bearing sa shaft kasi masikip ng 0.1 millimeter. Walang kwenta yung buong makina? Exactly. Okay, let's unpack this step by step. Sa Lecture 1, nag-focus si Professor Bae sa bearing fillets o bearing gusik humbu. At may binanggit siyang term doon, yung round o fillet, yung R value. Basically, yung kanto ng shaft kung saan isusuot yung bearing, kailangan daw lagyan ng kurba. Tapos ang tanong ko rito, bakit pa natin kailangan lagyan ng kurba o round yung kanto ng shaft? Hindi ba mas madali kung perfect 90-degree angle na lang para, lapat na lapat yung bearing? Straight cut, tapos ang usapan, di ba? Oo. Logical. Kung square ang ilalim ng bearing, dapat square din yung uupuan niya. Pero in real-world mechanical engineering, a perfect 90-degree inner corner is a literal death trap para sa isang rotating shaft. Death trap? Bakit naman? Dito pumapasok yung isang napaka-importanteng concept sa physics, yung Yungyok-Jipjong o stress concentration. Wait, stress concentration. So, hindi ito yung stress na nararamdaman natin kapag malapit na ang midterms? Well, same principle, different application. Sige, paano yan nag-work sa bakal? Kapag ang isang bakal ay giniling at binigyan ng perfect na 90-degree na kanto, yung mismong kanto na iyon ay nagiging weak point. Kapag umiikot na yung makina ng libu-libong revolutions per minute, lahat ng bigat, puwersa at vibration naiipon at nagko-concentrate doon sa nag-iisang matulis na kanto na iyon.
Grabe, so naiipon dun yung force. Oo. Over time, due to metal fatigue, doon magsisimulang magkaroon ng microscopic cracks. Oh, wow! Tapos lalaki ng lalaki yung crack na yon. Hanggang sa tuluyang maputol yung shaft habang umaandar siya. So yung paggawa ng kurba o fillet yung R-value na yan, ito pala yung paraan para i-distribute o ikalat yung stress? Exactly. Sa halip na tumama sa isang matulis na point, dumudulas at kumakalat yung puwersa sa kabuuan ng kurba. Kaya pala kailangan ng R-value, tulad ng R0.3 para sa isang standard na 603 bearing, nililihis niya yung force. It creates a smooth transition. Pero may isang napakalaking problema pagdating sa pag-assembly. At dito papasok yung golden rule na siguradong lalabas sa quiz mo. Ano yon? Ang fillet radius o R-value ng shaft ay dapat mas maliit o at most pantay sa fillet radius ng bearing. Never itong pwedeng maging mas malaki. Wait, let me visualize this. Isipin mong ipinapasok mo ang isang square na kahon sa isang kanto ng kwarto. Okay? Pero yung kanto ng kwarto ay may manaking semento na nakakurba. Kapag mas malaki ang kurba ng kanto kaysa sa mismong kahon, Tatama agad yung ilalim ng kahon doon sa kurba. right, bago pa man sumandal ng buo yung gilid ng kahon sa pader. Ganon din pala sa bearing. That is an incredibly accurate visual analogy. Kung ang R-value ng shaft mo ay R1.0, tapos yung inner corner ng bearing mo ay R0.3 lang, Hindi papasok ng sagad yung bearing. uupo siya doon sa kurba ng shaft sa halip na sumandal ng flat sa tinatawag nating shoulder ng shaft. Magkakaroon ng gap. At sa isang high-speed rotating machine, kapag may gap, anong mangyayari? Magkakaroon ng severe vibration. Mag-oscillate yung buong assembly. Sa simula, ingay lang siya. Pero in a few hours, that vibration will destroy the bearing. Tapos mag-o-overheat yung makina at masisira na lang tuluyan. Kaya kapag nagdo-drawing ka sa AutoCAD, if the KS standard table says your bearing has a 0.3 fillet, your shaft must also have a 0.3 fillet, or even 0.2. Wag mong lalakihan. So para sa exam, ilock na natin ang mnemonic na ito sa utak mo. Chug un jak ge, milchak and kwak, o a small shaft, snug seat. Ibig sabihin, ang kurba ng shaft o chuk ay dapat maliit o jakge. Para ang paglapat nito ay mahigpit at sagad yung milchak and kwak. Keep that mnemonic handy. Now, moving further down the assembly line. Ngayong lapat na lapat at secure na ang bearing sa shaft, ang susunod na problema natin ay ang paglipat ng power. Paano natin sisiguraduhin na iikot ng sabay ang shaft at ang ikakabit mong pulley o gear? Kasi kung iisipin mo, bilog yung shaft. Tapos bilog din ang butas sa gitna ng gear. Kung ipapasok mo lang yung gear sa shaft nang walang naglalok sa kanila, mag-slide lang sila sa isa't isa kapag umikot yung motor, di ba? Iikot yung shaft pero may iwan yung gear. Dito napapasok ang tinatawag nating Pyongyang key o parallel key. Ang Pyongyang key ay isang maliit na rectangular block na gawa sa matibay na bakal. Inilalagay ito sa isang uka yung tinatawag na keyway. So kalahating ang uka ay nakabaon sa mismong shaft at ang kalahati ay nasa loob ng gear. Tama. Kapag pinasok mo yung parallel key doon, literal nitong nilalok ang dalawang pyesa. Ito ang nagdadala ng rotational power or torque mula sa makina papunta sa gear. So kung wala ito, walang power transmission na mangyayari. Pero ang tanong dito para sa mga CAD designers natin, paano natin malalaman ang tamang size nitong key? Paanong size? Paano mo i-determine sa drawing ang lapad, yung width or B, at yung lalim niya, yung depths or T? Hindi naman pwedeng hulaan lang, di ba? Standardized lahat yan sa Korean Industrial Standards. At ang nag-iisang basehan para malaman ang size ng key ay palaging ang jirum or shaft diameter. The shaft acts as the foundation of the whole system. Kung gaano kataba at kalaki ang shaft mo, yun ang magdidikta kung gaano kalaki ang parallel key na kailangan mo. Makes sense. Kasi kung malaki ang shaft, ibig sabihin malakas ang torque. Kung gagamit ka ng manipis na key, mapuputol siya. Ma-shear off yung key sa mismong unang ikot pa lang. This raises a very specific scenario pagdating sa pagtingin sa KS Standards Table. Here's where it gets really interesting.
At ito yung madalas na nagiging test trap ni Professor Bay. Oh, yung sa bracket sizing. Oo. What if ang diameter ng shaft ko ay eksaktong 12 mm? Tumingin ako sa table, may dalawang bracket na nakasulat. Yung una, 10 chogwa hanggang 12 iha. Tapos yung pangalawa, nakalagay 12 chogwa hanggang 17 iha. Parehong may number 12. Oo, saan dyan ang gagamitin ko para sa CAD layout ko? This is a classic engineering test trap that tests your understanding of Korean terminology. Ang sagot ay, dapat mong piliin ang unang bracket. Yung may 12 iha. Yes. Ang salitang iha ay literal na nangangulugang less than or equal to. Ibig sabihin, ang eksaktong 12 ay kasama sa unang grupo. Samantalang ang chogwa ay nangangahulugang strictly greater than. Exactly. Ibig sabihin, ang bracket na nag-uumpisa sa 12 chogwa ay para lamang sa mga shaft na 12.001 mm pataas. So if your shaft is exactly 12 mm, it falls squarely into the first bracket. Got it. Hindi pwedeng magkamali sa vocabulary. Mnemonic time ulit for the quiz para hindi makalimutan. Chuk, jiromi, pokel, jibe handa. Wide as the waist. Ang bewang o diameter ng shaft ang palaging nagdedesisyon ng lapad at lalim ng key. Now, let's look at the nuances of manufacturing this part. Let's talk about tolerances, o yung gongcha. Sa perpektong mundo ng AutoCAD, pwede kang gumawa ng eksaktong sukat. Pero sa real world, kapag naggagabas at nagmimill na ng bakal ang mga makina, we can't always cut metal to the exact microscopic millimeter. Meron palaging slight variation. Kaya para sa parallel keys, mapapansin mo sa KS table na ang haba o length ng keyway ay may tolerance na plus 0.2 at ang lalim ay may plus 0.1. Correct. Wait, let me challenge that. Positives, bakit natin sadyang papalagpasin sa sukat yung uka o yung keyway? Hindi ba kapag mas malaki yung butas kaysa sa mismong key, magkakaroon ng alog o play? I see your point. Bakit hindi na lang natin gawing exact fit o zero tolerance? It comes down to the physical properties of the metal and the reality of assembly lines. If you mill a slot exactly 4.000 millimeters wide and you machine a key exactly 4.000 millimeters wide, Hindi sila magkakasya. they will almost never fit together by human hands. Dahil sa microscopic surface roughness, ang ibabaw ng bakal ay hindi perfectly smooth kapag tiningnan sa microscope. Parang maliliit na bundok? Oo, dahil sa friction na ito, magsastuck yung key bago pa man ito pumasok. Kailangan mo ng positive tolerance sa mismong butas. Kaya ginagawa nating mas malaki ng napakakonte, mga plus 0.1 o 0.2 milimetro, yung uka kaysa sa mismong key. Para lang ma-slide ito pagubaba, nang hindi gumagamit ng malaking martilyo na makakasira sa shaft. Kung negative tolerance ang gagamitin mo, mas liliit yung uka. Imposibleng magkasya. Nakakabilib isipin na yung plus 0.1 millimeter na nilalagay mo sa AutoCAD yung pala ang nagliligtas sa mga mekaniko mula sa pagpapalo ng martilyo sa makina. Exactly. Okay, quick conceptual wrap-up muna tayo for Lecture 1 bago tayo lumipat sa next topic. Para sa bearings, alalahanin palagi ang physics ng stress concentration, kaya nilalagyan ng kurva. At dapat mas maliit o pantay lang ang R value ng shaft kumpara sa inner corner ng bearing para lapat na lapat. And for parallel keys, remember that the shaft diameter is the boss. Always choose the correct bracket by understanding hiha versus chogwa. And remember that positive tolerances exist to overcome real-world friction so the key can actually be inserted. Friction and connection. Nakakatuwang isipin na sa buong Lecture 1, yan ang pinoproblema natin, di ba? Paano tanatilihing konektado ang shaft at ang gear sa kabila ng matinding friction? It's all about making sure things stay together under pressure. Alam mo, speaking of friction and connection, nakaka-relate din dyan ang buhay ng isang OFW. Sa totoo lang, ang hirap i-maintain ang matibay na connection sa pamilya sa Pilipinas habang nagbabalanse ka ng pag-aaral at trabaho dito sa Korea. It requires an immense amount of mental energy.
And just like in mechanical engineering, where you need a reliable parallel key to maintain a connection, Sa totoong buhay, you also need a reliable partner to keep your connection strong and stress-free. Dito pumapasok ang Mobile World Pinoy Telco. sila ang nagiging communication partner at support system ng mga OFW students na tulad mo. Alam nila na busy ka, kaya nag-o-offer sila ng dorm o workplace visits. Hindi mo na kailangan mag-aksaya ng oras sa pag-commute para lang asikasuhin ang mga phone plans mo. Pupuntahan ka nila at naiintindihan nila ang risk sa pagiging malayo sa sariling bansa, kaya meron silang libreng ID security checks para panatag ka laban sa identity theft. Kaya lagi nating sinasabi, basta Mobile World Pinoy Telcom. Siguradong #alagang Sera yan. Panatag ang load mo at secured ang connection mo kapag si Sera Lee ang nag-aasikaso ng mga pangangailangan mo. Kaya habang inaalagaan ni Sarah Lee ang connection mo sa Pinas, let's get back to securing the connections of our mechanical parts in CAD. We are diving into Lecture 2. Lecture 2. Let's set the scenario. Nakalock na yung bearing sa shaft para makaikot ng maayos, nakalock na rin yung gear gamit ang parallel key. Pero teka, paano huyo umandar na yung makina tapos dahil sa vibration, unti-unting gumapang palabas yung gear hanggang sa mahulog ito sa dulo ng shaft? Oo nga, ano ang pipigil sa kanila para hindi sila mag-slide off ng tuluyan? To lock mechanical parts actually, meaning along the length of the shaft, we rely on screw threads o yung nasa A. In mechanical design, hindi sapat na mag-draw ka lang ng spirals. You have to clearly specify kung nagde-design ka ng nasa A, yung external thread tulad ng bolt. O kung nagde-design ka ng nasa A, yung internal thread tulad ng nut o yung threaded hole. And this brings us to a major point of confusion in drafting, which is likely a quiz point. Kapag gumagawa ka ng call-out sa drawing, let's say M8 by 1.25, saan ba binabase ang nominal diameter o hojingjirum ng isang external thread? Ano yung 8 doon? Ang basehan nito ay palaging ang back kajirem o major diameter. This is the absolute outermost largest physical dimension of the bolt. Kapag sinukat mo yung tornilyo gamit ang caliper mula sa pinakalabas ng ngipin sa isang side papunta sa kabila, iyon ang major diameter. Kung 8 mm iyon, tinatawag natin itong M8 bolt. Iyon ang physical footprint niya. Precisely. Now, what about the other crucial number in thread specification? Ano naman itong pitch o pitchy? Ang pitch, kapag tinignan mo ng malapitan, ay ang eksaktong distansya mula sa isang tuktok ng thread. Ang tawag doon ay crest o san, di ba? Oo, papunta sa susunod na tuktok ng thread. To conceptualize it dynamically, hindi lang siya basta physical distance. The pitch is the amount of linear travel the nut makes in one complete revolution. Exactly. Think of pitch like taking a step when walking. Kung ang pitch ng thread mo ay 1.5 mm, ibig sabihin kada isang buong ikot mo sa tornilyo, lulubog ito ng eksaktong 1.5 mm. Ngayon, paano kung mali ang pitch na nai-design mo sa CAD? Paano kung ang bolt mo ay may 1.5 mm pitch pero ang nut na inassign mo ay may 1.75 mm pitch? That results in cross-threading. Kahit pareho silang M8 ang diameter, the teeth will not align. Kapag pinilit mong ipasok, gagabasin ng matigas na bolt yung mga ngipin ng nut, di ba? Masisira ang thread, magkakajamming at masisira ang pyesa. Parang pilit mong isinusuot yung kanang sapatos sa kaliwang paa. Kaya accuracy in pitch is non-negotiable. At para maiwasan ng miscommunication na ganito, Professor Bay highlighted specific drafting rules. Lalo na pagdating sa mga linya sa AutoCAD. You don't draw literal spirals. You use line types to communicate depth and function to the machinist. Paano mo i-differentiate ang parts ng thread? Meron tayong boundary line. Ito yung linya na naghihiwalay sa Wanjon Nasabu o complete thread at sa Bulwanjon Nasabu o incomplete thread. Ang strict rule sa AutoCAD, dapat i-drawing ang boundary na ito gamit ang Gulgun-Zilson o thick solid line. And we have to ask why. Bakit hindi pwedeng manipis? Bakit hindi pwedeng dashed line? It all comes back to the manufacturing floor.
Imagine a machinist sa loob ng isang planta. Maingay, maraming alikabok, at madalas hindi perpekto ang ilaw. Hawak nila yung blueprint mo habang umaandar ang lathe machine na naggagabas ng bakal. Kailangan nilang makita kaagad kung saan eksaktong ihihinto yung cutting tool. Kung manipis na linya ang gagamitin mo, baka hindi nila agad mapansin. Baka mag-cut sila ng masyadong malalim, lagpas sa kailangan at humina yung shaft. Ang Gugyun Silison ay sumisigaw ng hanggang dito lang ang thread. Clarity saves parts. The exact same rationale applies to the minor diameter, yung pinakaloob na sukat ng isang internal thread. It must also be drawn with a thick solid line in the cross-sectional view so the fabricator immediately understands the absolute boundary. So that brings us to our conceptual wrap-up for Lecture 2. Kapag external threads, ang nominal diameter niya ay nakabase sa major diameter o bakat jirum. Kapag pinag-usapan ang pitch o pitchy, iniisipin natin yung distansya ng bawat hakbang mula sa isang thread crest o san papunta sa susunod. At ang drawing rule for thread boundaries ay palaging thick solid lines o Gugyun Silson. Which means we now have all the pieces assembled, from stress concentration sa fillets, to torque transfer sa parallel keys, and axial locking using screw threads. Now, let's synthesize this into a cohesive, quiz preparation mindsets. Rapid fire tayo. Yes. Rule number 1. The rule of the snug seat. Pagdating sa bearing fillets, the stress must be managed without sacrificing the fit. Ano ang rule? Ang R value o fillet radius ng shaft ay dapat palaging mas maliit o pantay lang kesa sa bearing. Chogun jake. Rule number 2. The rule of the boss shaft. Kapag naghahanap ka ng sukat para sa parallel key mo, isa lang ang kailangan mong hanapin. Ang shaft diameter o jirim, siya ang nagdidikta ng lahat. Chuk jirmi pokul jibahehanda. At kapag nagbabasa ng KS table, laging tandaan na ang iha ay kasama ang mismong number habang ang chogwa ay lagpas doon. Plus, kailangan natin ng positive tolerance na plus 0.2 and plus 0.1. And rule number 3, the visibility rule. Sa pagdadraft ng mga nasa, nominal diameter means major diameter and pitch dictates the thread travel, typically in every slide. At para ma-practice mo pa, huwag mong kalimutang subukan ang Quizlet link ng Yeji Global Mech. Napakalaking tulong noon para matest ang recall mo sa mga Korean engineering terms. Contextual understanding is powerful, but repetition through tools like Quizlet solidifies the vocabulary. So, we did it! Na-survive natin ang puspusang paghimay para sa Week 5. Congratulations sa paglaan ng oras para dito sa kabila ng pagiging busy mo bilang OFW at estudyante. Papalapit na ng papalapit ang midterms ninyo sa Week 8, kaya keep building that momentum. Mag-aral ng mabuti, pero syempre, huminga at magpahinga rin. Isipin mo ito, kapag ang blueprint mong ito ay ipinadala sa isang planta sa gitna ng tag-init, ang bakal ay nag-e-expand. Kapag taglamig, ito ay lumiliit. Paano ina-adjust ng mga totoong makina at mekaniko ang gawa mong perfectong CAD drawing para tapatan ang pagbabago ng temperatura ng paligid nang hindi nagkakamali kahit isang buhok? Habang kayang maging perpekto ng screen mo, paano ba talaga nating hinahandle ang patuloy na nagbabagong imperfection ng totoong mundo? Isang magandang palaisipan para sa susunod na linggo. Hanggang sa muli, ito ang inyong MAIS Learning Companion, patuloy na nakaalalay sa inyong engineering journey dito sa Korea. Good luck sa quiz!